Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Mitch Banse from CRC Queens Row, Dr. Church. Samahan niyo po kami sa ating programa Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang mga kaganapan sa Numbers 20 verse 18 to 21. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo ay dumako sa maikling panalangin. Panginoon, pasalamat kami sa biyaya at lakas na binigay niyo sa amin sa pang-araw-araw. Higit sa lahat, nagpapasalamat kami sa wisdom at salita mo na nagbibigay lakas sa amin sa pang-araw-araw namin ginagawa. Panginoon, hinihiling po namin ang kalinisan ng puso at pagpapatawad sa mga kasalanan na nagawa namin sa araw-araw, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Hinihiling din po namin ang patnubay kami ng banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mensahe na ibibigay mo sa amin ngayon, umaga. Ito ang aming samot dalangin sa iyong Panginoon si Jesus. Amen. Basahin po natin sa Numbers 20, 18 to 21. But King of Edom answered, "You may not pass through here. If you try, we will march out attack you with a sword." 19. The Israelites replied, "We will go along the main road, and if we are livestock drink any of your water, we will pay for it. We only want to pass through on foot, nothing else." 20. Again, they answered, "We may not pass through." Then Edom come out against them with a large and powerful army. 21. Since Edom refused to let them go through their territory, Israel turned away from them. Diyos po ang papuri. Sinasabi lang po sa Numbers 20 verse 18 to 21 na gustong pumasok ng mga Israelita sa kaharian ng Edom, pero pinipigilan po sila ng hari nito kahit anong pagpilit nila makapasok. Kahit sinabi pa ng Israelita na babayaran nila ang kanilang iinumin, ay hindi pa din sila napayagan dahil ron hindi lumaban ang mga Israelita at gumawa na lang sila ng paraan para makapasok. Naghanap sila ng may bagong ruta, makapasok lamang sila sa lugar na yun. Sinasabi lang doon na pag may ginagawa sa atin ng Panginoon, may kakaharapin tayong panghadlang tulad ng ginagawa ng mga tao sa Edom. Tulad ni Jesus, maraming hadlang ang away para mahadlangan ang planong pagliligtas sa sangkatauhan, subalit walang makakahadlang sa plano ng makapangyarihang Diyos. Sabi ni Jesus, "It is finished." Sinasabi sa 1:19 verse 30 na natapos niya ang ginagagawa ng Ama, tayo rin. Yun ang gusto marinig natin sa Panginoon. At sinasabi din sa 2 Timothy 4:7 na nabubuti ko ang aking pagkikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Bilang po, to God be all the glory. Samahan niyo po ako sa isang panapo sa panalangin. Ama namin nasa langit, papasalamat po kami sa mensaheng binigay niyo po sa amin sa umagang ito. Naway tumimo ito sa aming mga puso at isipan, at higit sa lahat ay ito ay aming may apply sa aming mga buhay. Ipapanalangin namin ang aming sarili, ang aming pamilya na maging ligtas sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Patuloy mo kami pagkalooban ng blessings na kinakailangan namin sa pang-araw-araw, Panginoon. Alam namin na ikaw na ang bahala sa amin, Panginoon. Itinataas ka namin at pinapupurihan, Panginoon, ng buong puso. At Panginoon, higit pa sa lahat, na iprotektahan mo ang bawat isang pamilya sa CRC, Panginoon, na maging ligtas, masagana ang kanilang buhay, Panginoon. At minsan pa, ikaw aming pinapasalamatan at pinapupurihan, sinasamba at nadakila ang tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus at gabay ng iyong banal na Espiritu magpakailanman. Amen. So, ayun po, dito po nagtatapos ang ating Tinapay Mula sa Langit. Maraming salamat po sa nakibahagi sa programang ito. Lagi po natin pagnilayan ng salita ng Diyos mula sa puso, dahil lubos na magiging kaunawan dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas pagninilay-nilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video upang ito po ay makapagpapala sa iba. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. To God be all the glory.